Muli, magandang umaga mga kapatid at sa pagkakataong ito, tayo ay makakapakinig ng isang napapanahong paksa. Kaayon ng ating inawit, tayo ay makakapakinig ng paksa na may ng pahayag na may pamagat na patuloy na patibayin ang inyong kaugnayan sa Diyos. Ulitin natin mga kapatid, no? Patuloy na patibayin ang inyong kaugnayan sa Diyos. Ang ating tagapagsalita ay nanggaling sa Woodcroft Congregation, Sydney, Australia. Ating tawagin si Brother Jimmy Castro. Siguro tayong lahat ay pamilyar na makakita ng isang sanggol. At maligaya tayo kapag yung sanggol ay tumitingin sa atin at parang nakikipag-usap. Pero kapag lumipas ang ilang panahon, isang yugto ng panahon, at pagbalik natin ay nananatiling sanggol, hindi kaya tayo mababahala? Maaaring, lalo na kung tayo yung magulang, siguradong mababahala tayo. Anong dahilan? Gusto kasi natin na lumaki yung sanggol tungo sa pagka may gulang, at gusto natin na magkaroon siya ng malapit na kaugnayan sa atin. Sa katulad ng paraan, ang Diyos na Jehovah ay nagnanais na magkaroon tayo ng malapit na kaugnayan sa Kanya. At gusto niya na maging kaibigan tayo. Pero ang tanong meron ba talagang ganong layunin? Mula sa paglalang ng Diyos na Jehovah sa ating unang magulang, si Adan at si Eva, ay meron na siyang nilagay na saligan na magkaroon ng malapit na relasyon. Gusto ng Diyos na Jehovah kasi na matuto ang tao, may kaugnayan sa Kanya at maging malapit sila sa isa't isa. Kaya nung nilikha niya ang tao, sinangkap niya yung mga katangian na meron siya, gaya ng pag-ibig at pagiging makatarungan. Kaya kung mapapansin natin, inilagay pa ng Diyos na Jehovah si Adan at si Eva sa isang magandang lugar na may pag-asa na mabuhay ng walang hanggan. Sa dahilan na gusto niya, yung relasyon ay patuloy. Kaya mapapansin natin na sa kabila ng mga buting bagay na inilaan ng Diyos na Jehovah, pinahalagahan ba ito ng ating unang mga magulang? Sa katunayan, sila ay sumuway at nagrebelde sa Diyos na Jehovah. Pinakita nila na hindi nila sinasang-ayunan yung pagiging malapit ba kay Jehovah? Nang dahil dun sa pagkakamaling yon, ang kasalanan at di kasakdalan ay pumasok sa sangkatauhan. Kaya nang dahil doon, naging hadlang ito para magkaroon sila ng malapitang kaugnayan kay Jehovah. Natatapos ba yun doon? Kamusta yung mga naging supling ni Adan at ni Eva? Hindi pinabayaan ng Diyos na Jehovah dahil sa kanyang pag-ibig na mahadlangan yung pagiging malapit natin sa Kanya. Sa katunayan, naglaan siya ng paraan para tayo ay maging malapit sa Kanya. At bukas pa rin yung daan kahit na tayo ay di sakdal at makasalanan. Ngayon, ano yung paraan para ating malinang yung pagiging malapit sa Diyos na Jehovah? Siyempre pa, naglaan ng Diyos na Jehovah na isang pantulong. Walang iba kundi ang ating budhi. Kaya sa pahayag na ito, pag-usapan natin yung dalawang paraan na ibinigay ng Diyos na Jehovah para magkaroon tayo ng magandang ugnayan sa Kanya. Tignan natin yung unang bahagi na yon, yung ating budhi. Ito kasi parang magkaroon tayo ng kaugnayan sa Diyos. Dapat yung ating budhi iayon natin doon sa matuwid na pamantayan na gusto ng Diyos na Jehovah at gawin natin kung anong Kanyang kalooban. At sa pamamagitan nito, matutulungan tayo ng budhi para ituwid tayo kung tayo ay gumagawa ng mga pagpapasya. Kasi yung salitang budhi, sa totoo lang, sa Biblia, sa salitang Grego, ito ay nangangahulugang parang kasamang nakaalam o kaalaman sa sarili. Para bang ito'y tumatayo na parang isang hukom, pero hindi naman ito yung katulad ng taong hukom, kundi nandiyan siya para magbigay sa atin ng paalaala o ng warning kung tayo ay nalilihis ng pagpapasya. Lalo na kung tayo ay gumagawa ng pagkilos, ang ating saloobin, at yung ating mga pagpapasya. Napakahalaga nun
na laging iayon sa pangmalas ni Jehova. Pero paano magagawa yun? Yung budhi, kailangan ding sanayin. So, ibig sabihin, yung budhi natin, kailangan nating sanayin na tumahak ito sa tamang pamantayan ng Diyos na Jehova. So, kung tutuusin, yung budhi ay likas na inilagay, isinangkap sa ating katawan. Si Adan at si Eva ay merong budhi, hindi ba? Sa Genesis, makikita natin na napatunayan na meron silang budhi dahil nung sila ay magkasala, nakaramdam sila na nahiya sila. Kaya yung budhi ay kumilos, pero huli na. Dahil sila ay sakdal, siyempre pa, yung kanilang ginawa ay kusang paglabag sa kautusan ng Diyos na Jehova. Winalang bahala nila ito. At sa totoo lang, ay nagrebelde sila at naging kaaway sila ng Diyos na Jehova. Nang dahil doon, mahirap nang ibalik yung kaugnayan nila sa Diyos na Jehova. Yamang sila ay sakdal sa panahong yun. Kamusta tayo na naging di sakdal, na minana natin yung di kasakdalan at ang kasalanan? Meron pa rin ba tayong pagkakataon na yung ating budhi ay kikilos? Mayroon. Sa katunayan, kung hindi tayo isang lingkod ng Diyos na Jehova, mayroong parang likas na gabay ito sa atin. Kung tingnan natin yung ulat ng Roma, Kabanatang 2, talatang 14 at 15. Tingnan natin kung paano ito ipinaliwanag ni Apostol Pablo. Kung nariyan na kayo sa Roma 2, Kabanatang 2, talatang 14 at 15, ganito ang sinasabi. Kapag likas na ginagawa ng mga tao ng ibang mga bansa ang mga bagay na nasa kautusan, kahit wala naman silang kautusan, yun ay dahil sa kautusang nasa loob nila. Ipinapakita ng kanilang mga gawa na ang kautusan ay nakasulat sa kanilang mga puso habang ang kanilang konsensya ay nagpapatotoo at inaakusahan sila o kaya ipinagdadahilan ng sarili nilang kaisipan. Kaya papansinin natin, kahit na walang kautusan, sabi, yung budhi nila ay kumikilos, yung konsensya. Kaya makikita natin na andyan siya, pero kailangan natin na sanayin, turuan ng budhi na ito. Kasi kung titignan natin, ilalagay natin sa isang magandang halimbawa, dapat na yung budhi na yan, kikilos yan ayon sa kung ano yung naituro sa kanya. Mapapansin kasi natin, minsan, kung tayo ay lumaki at iba ang ating kapaligiran, iba yung pamantayan na ating nakita, iba yung ating natutuhan, doon mamumolde ang budhi na ito. Kaya dapat naturuan ito para hindi siya maligaw. Ano yung magandang halimbawa? Pwede natin ipaghalimbawa kasi yung budhi sa isang kompas. Yung kompas, laging nakaturo yung needle sa hilaga. So kapag idinikit mo sa malapit sa may magnet, maaaring ang kompas ay hindi na tumuro sa hilaga. Maaaring sa ibang direksyon. Pero kahit na hindi mo idikit yung kompas sa mga bagay na may magnet, pero wala ka namang isang mapananaligang mapa, wala ring silbi yung kompas. Kaya kailangan mo yung kompas na nasa tamang kalibrasyon at gayon din yung isang mapananaligang mapa. Sa katulad na paraan, yung ating budhi na sinanay, ayon sa pamantayan ni Jehova at naturuan nito, ay magtuturo sa atin ng tamang direksyon kasama ng ating patnubay mula sa salita ng Diyos. Kaya kailangan natin itong dalawang sangkap na ito na pagsamahin para tayo ay magkaroon ng isang malapit na kaugnayan sa Diyos na Jehova. Totoo ba yun? Masasabi ba natin na ganun nga ba yung kalagayan ng budhi? Totoo yun. Dahil sa ulat ng Juan 16:2, kung natatandaan ninyo, hinula ito ng ating Panginoong Hesus. Sabi niya, darating ang araw na mayroong mga papatay sa mga lingkod ng Diyos sa pag-aakalang naglilingkod sila at nagbibigay ng sagradong pagsamba sa Diyos. At totoo ito, nagkaroon ng isang magandang halimbawa noong sinaunang panahong Kristiyano, walang iba kundi si Saul.
na siyang naging Pablo ng bandang huli. Kaya meron tayong mga ebidensya na kung ang budhi ay nasanay sa mali, mali ang tatahakin nitong landas. At hindi niya ibibigay sa individual na yon ang tamang daan. Kaya makikita natin bilang sumaryo na yung wastong pagsasanay o pagkakalibrate sa ating budhi sa tama, ito ay magbibigay sa atin ng babala, lalo na kapag tayo ay gumagawa ng mga pagpapasya na hindi kaayon sa pamantayan ng Diyos. Bababalaan niya tayo ng patiuna kapag nalaman niya na ang ating pagkilos ay sisira sa ating kaugnayan sa Diyos na Yehova. Ang tanong ngayon na bumabangon, papaano natin pwedeng sanayin ang ating budhi? Gagamit tayo ng dalawang pantulong. Una, ang Diyos na Jehova ay nagbigay ng mga kautusan at mga simulain. Ang dalawang ito aakay sa atin para maturuan ang ating budhi. Ano ba yung kautusan? Yung kautusan madaling intindihin dahil ito ay derecho. Derechong nagbabawal ng mga bagay na alam nating mali nang nanggaling sa Diyos na Jehova. Halimbawa, kung titingnan natin yung ulat ng unang Korinto 6:9 at 10, derechong sinabi ng Diyos na Jehova na hindi niya gusto na ginagawa natin yung mga bagay na di matuwid. At ipinakita niya, ano ba yung mga bagay na di matuwid? Ito ay ang katulad ng immoralidad, idolatria, pangangalunya, at marami pang iba. Kaya makikita natin mula doon, diretsong sinabi ng isang kautusan kung ano yung mali at laging may kasama itong kaparusahan. Kaya makikita natin na isang patutuo ito na yung kautusan madaling sundin dahil diretsong sinasabi. Pero mahirap itong i-adapt. Kaya naglaan ng Diyos ng simulain. Ano ba yung simulain? Ang simulain ay mga bagay na dapat pagpasyahan sa ating buhay batay sa kautusan na ating natutuhan mula sa Biblia. So, para magawa yon, kailangan natin ng kaunawaan. At kapag meron tayong kaunawaan, kailangan natin na suriin ito at makikita natin kung ang itinuturo ba nito ay tungkol sa personalidad, moralidad, at kung ito ba ay ayon sa pag-iisip ng Diyos na Jehova, papaano tayo gagawa ng pagpapasya na hindi natin malalabag yung mga kahilingan ng Diyos na Jehova. Kaya makikita natin na ang simulain ay malawak. Malaki ang nasasakop ng simulain, kaya kailangan natin ng unawa para makapagpasya tayo. So, paano natin ito titignan sa pinakamabuting paraan? Makakatulong sa atin yung isang halimbawa na ibinigay ng ating Panginoong Hesus, may kaugnayan sa simulain. Natatandaan niyo ba na mayroong isang lalaki na lumapit sa ating Panginoong Hesus? Tapos hiniling niya, sabi niya, Panginoon, sabi niya, pwede mo ba akong tulungan na sabihin sa kapatid ko na hatian ako sa mana? Sinagot ba ng ating Panginoong Hesus ng diretso at nagbigay siya ng alituntunin o kautusan kung ano ang dapat nilang gawin? Sa katunayan, hindi sinagot ng ating Panginoong Hesus ng diretso ang lalaking yaon. Kundi bagkos ang kanyang binigay ay isang pangkalahatang simulain. Ang sinabi ng ating Panginoong Hesus, sabi niya, maging mapagmasid kayo at magbantay kayo laban sa bawat uri ng kaimbutan. So ginamit niya yung kautusan may kaugnayan sa pagiging kaimbutan. At inadapt niya doon sa problema ng lalaki. So yung lalaki ang magpapasya kung ako ba ay hihiling ng labis o makikipag-away dahil sa hatian ng mana. Ito ba ay magpapakita ng kaimbutan? Kaya makikita natin na yung tao mismo ay magpapasya base sa kung papaano sinanay ang kanyang budhi. Kaya yung simulain ay napakalawak. Kumakapit ito sa minsan sa ilang espesipikong mga pagkakataon. Pero ang simulain ay napakalawak nito at walang isang panahon na hindi niya kailangan ng simulain. Kundi ito ay magpapatuloy na mapapakinabangan natin. Kaya tinuturuan tayo na matuto na mag-isip kung anong mga simulain ang pwede nating ikapit
lalo na kapag tayo ay magpapasya. Kasi dito makikita kung ano yung motibo ng ating puso. Ano yung ating relasyon sa Diyos na Jehova. Lalo na kapag tayo pumipili ng ating mga kasama, libangan, babasahin, at iba pang mga bagay, musika na ating pinapakinggan. Kung ito ba ay tutulong sa atin na magkaroon ng mas malapit na kaugnayan kay Jehova, iyon ang dapat nating pag-ingatan. Kaya para maintindihan nating mas malinaw yung kaibahan ng kautusan at nung simulain, pwede natin sigurong ihalimbawa ito sa signal, traffic light. Sa traffic light, 3 lang yung kulay, berde, dilaw, at pula. Yung berde at pula ay parang kautusan. Dahil pag nakita mong berde, ibig sabihin pwede kang magpatuloy sa paglalakbay. Kung pula, pinahihinto tayo. Pero kamusta ang dilaw? Kapag nakita natin na dilaw ang ilaw, gagawa tayo ng pagpapasya. Sa ibang mga bansa, iba-iba ang patakaran nila, may kaugnayan sa pangmalas sa dilaw na ilaw. May mga bansa na ang pangmalas nila doon ay caution, parang mag-ingat ka lang. Pero ikaw pa rin ang magpapasya, itutuloy ko ba ang pagmamaneho ko o hindi? O tatawid ba ako diretso o hindi? So makikita natin na mag-iisip tayo. Sa ibang mga bansa naman, sa ibang lugar, ang kautusan nila ay ganito. Ang dilaw ay nangangahulugang stop if possible o stop when safe. Parang ibig sabihin, huminto ka na kung posibleng gawin mo. Anong ibig sabihin nun? Ganun pa rin yun. Magpapasya ka kung sa ganito bang kabilis na pagtakbo ko at bigla akong huminto, ano ang mangyayari sa sumusunod sa akin? Magkakaroon ba ng kaligtasan kaming pareho? Kaya gagawa ng tamang pagpapasya ang isa may kaugnayan sa bagay na ito. Kaya ganyan-ganyan ang kautusan at simulain. Kaya higit ng kailangan ng pagsisikap para ating matutuhan at masunod yung simulain, kaysa basta na lang tayo sumunod sa mga isang listahan ng mga tuntunin. At alam natin na nakikita ng Diyos na Jehova kung ano yung nasa ating puso base sa kung papaano tayo gumagawa ng pagpapasya. Alinsunod sa mga simulain. Kaya ngayon, natuto tayo, may kaugnayan sa kung paano sanayin ng ating budhi sa pamamagitan ng mga pantulong na ito. Kamusta yung pangalawang paraan para maging malapit tayo kay Jehova? Ito ay yung pasulungin ng ating spiritual na pagka-may-gulang. Ano ba ibig sabihin nito? Once na tayo ay nabautismuhan, gagawin natin ang tunguhin na sumulong tayo sa spiritual na pagka-may-gulang. Yung salitang pagka-may-gulang, nangangahulugan ito ng pagiging kompleto, hindi ba? O kung sa isang halaman, susulong ito na maging puno at mamunga. Kaya makikita natin na yung puno ay may gulang na at ito ay namumunga. Kaya makikita natin na yung pagiging kompleto o pagiging may gulang, isa itong patotoo na ang isa ay sumusulong sa spiritual na kaalaman. Nagiging malapit tayo kay Jehova dahil natututuhan natin kung ano ang gusto at ayaw ng Diyos na Jehova. At nagagawa natin ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng Kanyang salita, pagdalo sa mga pagpupulong katulad nito, at mga convention at mga assembleya. Tayo ay natuturuan para makita natin kung ano ang pangmalas ni Jehova sa bawat bagay. Sa ating buhay, maraming mga bagay na ating dapat na sikapin, na unawain dahil ang katotohanan ay parang malalim. So kung titingnan natin ang binabanggit ng Hebreyo, Kabanatang 5, talatang 14, hanggang sa Kabanatang 6, talatang 1, ganito ang mababasa natin. Sabi niya, kunwari na kayo, pero ang matigas na pagkain ay para sa mga may gulang. Ang paggamit ng kanilang kakayahang umunawa, sinanay nila itong makilala ang tama at mali. Kaya ngayong nalampasan na natin ang unang mga doktrina tungkol sa Kristo, sumulong tayo sa pagiging may gulang at huwag na tayong magpabalik-balik sa panimulang mga bagay, ang pagsisisi sa walang saysay ng mga gawa at pananampalataya sa Diyos.
So, ang taong may gulang, pinapakita niya na hindi nasisihan sa gatas. Sino ba yung umiinom ng gatas? Hindi ba yung sanggol? Kaya kapag kasanggol ang isa, gatas. Pero sabi ng Hebreo 5:14, kapag may gulang, gusto natin ng matigas na pagkain. Sa spiritual na paraan, tumutukoy yung spiritual na pagkain hindi sa panimulang mga bagay o mga kundi doon sa malalalim na bagay ng katotohanan. Gusto natin na gamitin ito para matuto tayo at sanayin yung ating kakayahan na umunawa sa mga bagay na kung papaano minamalas ng Diyos na Jehova ang tama at ang mali. Kaya makikita natin na napakahalaga na matuto tayo lagi. Gusto natin na unawain yung kaalaman na ating natutuhan ay maisabuhay din natin. Kaya kailangan natin ikapit ito sa pamamagitan ng lubusang pagpapagabay sa salita ng Diyos. Kapag tayo naging may gulang, parang sinasabi natin na familiar ako sa salita ng Diyos. Pero ang ibig bang sabihin nito ay hindi na tayo magkakamali kapag may gulang? Hindi naman. Kung kaya't dapat na yung mga may gulang sa espiritual, kailangan nating pasulungin ito ng patuluyan. Lagi nating pag-aralan ng malalim at ng maigi at maisapuso natin. At hindi tulad ng isang sanggol na nagpapabalik-balik sa mga unang paniniwala. Gaya ng sinasabi ng Efesos Kabanatang 4, talatang 13 at 15. Sabi niya rito na, hanggang sa pagkakaisa, tayong lahat sa pananampalataya at magkaroon ng tumpak na kaalaman sa anak ng Diyos at maging adulto hanggang sa maging may gulang tayo gaya ng Kristo. Sa halip, magsalita tayo ng katotohanan at magpakita ng pag-ibig, nang sa gayon ay maging may gulang tayo sa lahat ng bagay at makapamuhay gaya ni Kristo ang ulo. Anong ibig sabihin ng ating tekstong binasa? Kung papansinin natin, ang sabi niya, magkaroon daw tayo ng tumpak na kaalaman at gayon din naman magkaisa sa pananampalataya. Kung meron tayong dating personalidad, gusto natin na ito ay alisin. Sikapin natin na tanggalin ito. Pero kapag tinanggal natin ito, kung titingnan natin yung konteksto ng Efeso 4, dapat na magsuot tayo ng bagong personalidad. Kasama rito sa pag-iisip na ito ay yung ating kaisipan. Dapat na yung ating kaisipan ay kasama katulad ng ating mga kapananampalataya. Dahil tayong lahat ay tinuturuan ng tapat at maingat na alipin na gawin ang kalooban ng Diyos na Jehova sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos, pagdalo sa pagpupulong, basahin ang ating mga publikasyon, gaya ng ating pag-aaralan sa Bantayan ngayong hapon, ngayong umaga, ay matututo tayo ng panibago, may kaugnayan sa tamang pangmalas ng Diyos na Jehova sa pag-ibig at awa. Sa kabaliktaran nito, kung hindi tayo susulong para tayong sanggol sa espiritual, na anong ibig sabihin? Hindi makapagpapasya. Kaya ayaw natin yon. Gusto natin na sumulong tayo sa pagiging sanggol tungo sa pagiging adulto sa espiritual. Para lalo tayong maging malapit sa ating Diyos na Jehova. Ang pakinabang, kung gagawin natin ito, walang pagsalang, tayo ay mapoprotektahan mula sa mga patibong ni Satanas na dyablo. Alam natin na gagawin ni Satanas ang lahat para tayo ay lumayo kay Jehova katulad ng ginawa niya kay Adan at Eva. Gusto natin na masalamin sa atin yung mga katangian ng Diyos na Jehova at maging kaayon yung kanyang pag-iisip sa ating mga kaisipan. Kaya kung titingnan natin, paano natin mapapasulong yung ating sarili tungo sa pagkamay gulang? Dalawang bagay. Kailangan tayong maging lubusang pamilyar sa salita ng Diyos at gayon din naman maging masunurin. So yun lang ba ang kailangan? Kapag nagkaroon na tayo ng kaugnayan sa Diyos na Jehova, ay tapos na? Hindi. Kung titingnan natin, ang pamagat ng ating tema ay patuloy na patibayin ang ating kaugnayan sa Diyos. So yung salitang patuloy ay nangangahulugang hindi natatapos. Anong ibig sabihin? Yung pagsulong, dahil ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat,
at nabubuhay ng walang hanggan, ay walang katapusan yung ating pagsulong, may kaugnayan sa pagkilala sa kanyang mabubuting mga katangian. Kung papansinin natin, si Apostol Pablo, pinayuhan niya si Timoteo na sumulong sa pagkamay gulang. Nung sinabi ni Apostol Pablo yon, si Timoteo ay isa ng may gulang. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, kailangan na patuloy nating nililinang at pinalalawak ang ating kaalaman sa Diyos na Jehova. Kailangan kasing maging masidhi yung ating relasyon sa Kanya. Kaya habang lumalapit tayo sa isang mahal sa buhay, di ba na ibubuhos natin ang laman ng ating puso? Ganon-ganon ang gusto ng Diyos na Jehova. Gusto niya na magkaroon tayo ng malapit na kaugnayan at maging kaibigan niya. Kaya patuloy na pasulungin natin, lalo na ang mga bunga ng banal na Espiritu. Kaya yung pagsulong, gaya ng sinabi natin kanina, ang pagiging may gulang, katulad ng isang punong kahoy. Gusto natin na punong kahoy na nagbubunga tayo kung tayo ay naging may gulang. Marami tayong pwedeng linangin, may kaugnayan sa mabubuting katangian ng ating soberanong Diyos. Sulit ba ito kapag ginawa natin? Sulit na sulit dahil mapapatibay natin ang ating kaugnayan sa ating makapangyarihang Diyos. Gusto natin na yung bunga ng Espiritu ay atin ding matularan dahil gusto nating masalamin sa atin yung mga katangian ng Diyos na Jehova. Dahil lalo na tayo, taglay natin ang banal na pangalan ng ating Diyos at gusto natin na siya ay pasayahin sa pamamagitan ng magiging malapit na kaibigan niya. Tandaan natin na walang katapusan yung ating pagkuha ng kaalaman sa ating mahal na Diyos. Kaya kung ating pasusulungin yung ating malapit na kaugnayan sa Kanya, walang pagpapala, walang hadlang sa saganang pagpapala, may kaugnayan sa karunungan at kaalaman na ating tatamasahin mula sa ating mapagmahal na Diyos. Kaya kung ang ating pagsisikapan ay magkaroon ng mabuting kaugnayan sa ating Diyos, ito ay may pag-asang patibayin pa natin at patuloy ito at umabot ng walang hanggan. Nais natin na sikapin na ating paglingkuran ang ating mahal na Diyos sa pamamagitan ng pagiging malapit sa Kanya ng ating kaugnayan. Maraming salamat. Maraming salamat po, Brother Castro, sa inyong tinalakay na punto. Tunay na marami kaming natutunan at nakinabang kami kung paano patuloy na mapatibay ang aming kaugnayan sa Diyos na Jehova. Muli, maraming salamat po. Susunod agad mga kapatid ay ang ating pagtalakay sa artikulong ang bantayan. Pangasiwaan po tayo ni Brother Rodolfo Ongkingko. Dako tayo sa ikalawang bahagi ng ating pulong ngayong umaga. At bubuksan natin ito sa pamagitan ng isang awit. Kantahin natin yung Song 107, Tularan ang Pag-ibig ni Jehova. Anyahan ko kayo na tumayok, ang sa inyong kalagayan para sa pag-awit natin. Sa araling 34, Pag-ibig at awa sa mga nagkasala. Ang temang teksto ay nasa Roma 2:4. Sinisikap kang akayin ng Diyos sa pagsisisi dahil sa kabaitan niya. Minsan ba naisip nyo, ano kaya proseso na ginagawa ng mga elders pag nalaman lang may nakagawa ng malabang kasalanan? Ano kaya mga pinag-aaralan nila? Ano kaya ang sinisikap nilang gawin? Sa ngayong umaga, para kayong mapag-aralan nyo yung step by step na ginagawa ng mga elders, paano tinutulungan yung mga kapatid na nakagawa ng masailang na mga kasalanan. Ano? Gustong ipaalam ito ng organisasyon sa inyo para naunawaan nyo yung kanyang pag-ibig at awa sa mga nagkasala. Handa tayo sa ating pag-aaral ngayong umaga. At ang focus natin ay kung paano sinisikap na tulungan ng mga elder ang mga nakagawa ng malubhang kasalanan sa kongregasyon. Tayo ay nandito na para basahin na yung unang paragraph. Pilingin natin si Brother Mario Relox para sa pagbasa ng unang parapo. Sa nakaraang artikulo, nakita natin kung paano inasikaso ni Apostol Pablo ang isang malubhang pagkakasala sa Korinto.
Hindi nagsisisi ang nagkasala kaya kinailangan siyang alisin sa kongregasyon. Pero gaya ng ipinapakita ng temang teksto natin, may ilang nagkasala ng malubha na pwedeng maakay sa pagsisisi. Paano sila matutulungan ng mga elder na magsisi? Doon sa paragraph 1, ano ang pwedeng mangyari kahit nagkasala na malubha ang isa? Sister Castro, sa harapan. Ipinakikita nga po ng Roma 2:4 na may ilang nagkasala ng malubha na pwedeng maakay sa pagsisisi. Patuloy tayo. Salamat sa komento na yan. Doon tayo sa paragraph 2 and 3. Kung hindi alam ng mga elder na may nagawang malubhang pagkakasala ang isang kapatid, hindi nila siya matutulungan. Kaya anong dapat natin gawin kung nalaman natin na nakagawa ang isang kapatid na malubhang pagkakasala na pwedeng maging dahilan para alisin siya sa kongregasyon? Dapat natin siyang sabihan na lumapit sa mga elder. Paano kung ayaw magsabi na nagkasala sa mga elder? Tayo na mismo ang gagawa nito para masiguradong matutulungan ang kapatid natin. Tandaan iyan na mahal natin siya at ayaw natin siyang mapahamak. Kasi kung hindi siya magbabago, tuluyan nang masisira ang kaugnayan niya kay Jehova. Baka masira din niya ang reputasyon ng kongregasyon. Kaya kahit mahirap, kikilos tayo dahil mahal natin si Jehova at ang nagkasala. Sa paragraph 2 and 3, ano ang dapat nating gawin kung nalaman nating nakagawa ng malubhang kasalanan ang isang kapatid? Bakit? May mga hakbang na dalawa yung hakbang na pwede natin gawin. Ano yung unang gagawin natin? Sister Amora? Dapat nga po natin siyang sabihan na lumapit sa mga elder. Ayun. So, tapos, ano yung pangalawang gagawin naman? Sister Liway Arguelles. Pero kung ayaw pong magsabi nung nagkasala sa mga elder, tayo na po mismo yung gagawa ng paraan para masigurong matulungan po yung kapatid natin. Ayun. Nakita niyo, yung proper procedure, na gagawin, Hindi yung number 2 ang unahin at saka susunod yung number 1, Okay? Ngayon, bakit? Ba't kailangan natin gawin yon? May tatlong dahilan. Ba't kailangan natin gawin yon? Sister Relox, Ami, banggitin ng isa. At tanda po yan ng mahal natin siya at ayaw natin siyang mapahamak. Yun. Pagmamahal doon siya, nagkasala yan, Bakit masabing mahal natin siya, kaya natin gagawin yon? Ano mangyayari sa kanya kung hindi siya magsasabi? Sister Helen de Asis. Masira ang kaugnayan niya kay Jehova. Okay. Ano yung isa pang dahilan kung bakit dapat sabihin yung sitwasyon ito? Ano yung ikalawang dahilan? Sister Sol Caspillo. Sister Caspillo. Taas mo kamay mo, Sol. Ayan. Nakasalalay din na baka masira ang, dahil sa kanya masira ang reputasyon ng kongregasyon. Ayun. Kongregasyon din, apektado, At yung pangatlo, sino pa apektado? Sister Ongkinko. Apektado rin ang kanyang kaugnayan sa Diyos na Jehova at siya mismo. Napansin niyo, ba't binanggit yung 27:40 ng awit? Anong kinalaman niyan doon sa pinag-uusapan natin? Anong katangian meron tayo para magawa natin itong pinag-uusapang proseso? Brother Evangelista? Magpakatatag ka. Okay, tama. Kailangan matatag din. Ano pa isang katangian kailangan din? Sister Umpakan. Kung lakas ng loob binanggit ng teksto. Kasi kahit mahirap para sa atin yun, malamang kamag-anak natin o kaibigan natin yun, kailangan pa rin yung katangian natin para sabihin natin sa elder yung kasalanan. Diba?
Mahirap yan eh. Kasi parang lalabas, sinusumbong mo pala ako. No? Parang sabihin, hindi ka tapat na kaibigan. Ano? Mga ganun bang mga bagay. Ano? Kaya tandaan natin yung kasabihan na pagkaibigan na kay Jehovah nakataya, nawawala na yung pakipagkaibigan sa kapwa. Yung katapatan na kay Jehovah yung mahalaga. At nakita natin siya rin ng makikinabang dito. No? Tingnan natin, dito tayo sa susunod na punto. 2 and 3. Lipat na tayo sa kung paano tinutulungan ng mga elder ang mga nakagawa ng malubhang pagkakasala. Merong 5 na paraan na gagawin ng mga elder para matulungan nila yung nakagawa ng kasalanan. O, tingnan natin yung mga step by step, ano? Kaya makakaideya kayo ano yung mga ginagawang proseso sa pagtulong. Doon tayo sa paragraph 4. Kapag may nakagawa ng malubhang pagkakasala sa kongregasyon, pumipili ang lupo ng matatanda ng 3 kwalipikadong elder para maging isang komite. Dapat na mapagpakumbaba ang mga brother na ito kasi kailangan nilang tanggapin na kahit sinisikap nilang tulungan ang nagkasala, hindi nila ito mapipilit na magbago. Alam ng mga elder na hindi lahat ay kagaya ni Haring David na magpapaakay sa pagsisisi. May mga ilan na hindi talaga makikinig kay Jehovah. Pero gagawin pa rin ng mga elder ang lahat ng magagawa nila para akayin ang nagkasala na magsisi. Ano ang dapat tandaan ng mga elder kapag kinakausap ang isang nagkasala? So bago yung paragraph 4 na tanong, ang tanong dito ay, anong kaayusan ang sinusunod ng mga elder kapag may nakagawa ng malubhang pagkakasala? Anong kaayusan ang sinusunod ng mga elder? Nalaman nila, merong nakagawa ng malubhang kasalanan. Anong kaayusan? Brother Rabanes? Bubuo na ang komite ang mga elder para hawak sa kaso. Siguro mga 2 o 3 mga elder din. Okay. Sino sa mga elder ang pipili kung sino yung maging kasama sa komite? Yung coordinator ng lupo na matatanda, yung service overseer, yung secretary, watchtower conductor. Brother Tuason. Yung body of elders po ang... Yan, magpupulong ang lupo na matatanda. At sila ang pipili. Makakasama silang magpapasya kung sino ang bubuo ng komite. No? At ano yung asterisk tungkol sa salitang komite? Brother Giovanni Homok? Dati kasi ang tawag sa kanila ay Judicial Committee. Pero yung paghatol nila ay bahagi lang ng gawain nila yon. Kaya ngayon, ang tawag na sa kanila ay Committee ng mga Elder. Yan na. Yan changes. Ano? Okay. Wala nang tinatawag na Judicial Committee. Ano? Okay. Committee ng mga elder. Salamat. Balikan natin yung tanong na ngayon. Anong sisikaping gawin ng mga elder? Ito nakabuo na, no? Committee ng mga elder, ano? Anong sisikaping gawin ng mga elder na ito kapag kinakausap nila yung nagkasala? Brother Alcantara. Dapat ang mga elder ay mapagkumbaba at kailangan nilang tanggapin na kahit sinisikap nilang tulungan ang nagkasala, hindi nila ito mapipilit na magbago. Pero gagawin nila ang mga elder ang lahat ng magagawa nila para kayin ang nagkasala na magsisisi. Ayun. Medyo mahirap, ano? So, bakit ginamit yung ikalawang Samuel 12:13 at saka yung Genesis 4:6-8? Anong punto dyan? Ba't ginamit yung dalawang teksto na yan? Halimbawa yun sa ikalawang Samuel 12:13. Anong punto ron? Brother Castro? Kasi sinabi nga na tutulungan ng mga elder yung nagkasala at takayin siya tungo sa pagsisisi. Itong dalawang halimbawa na ito ay parehong merong ganong tunguhin. Akayin sila sa pagsisisi. Makakita natin sa ulat na ikalawang Samuel 12:13, ito yung kalagayan ni Haring David na tinulungan ni Propeta Nathan. At nakita natin na si David dito ay nagpaakay at natanggap niya o tinanggap niya na yung kanyang kasalanan ay malubha at siya ay naakay sa pagsisisi. Subalit yung ulat ng Genesis 4:6-8, ito yung ulat na ang Diyos na Jehovah ay nakipag-usap kay Cain at inaakay siya na gawin ang tama. Pero makikita natin na
hindi pinilit ng Diyos na Jehova si Cain na magsisi kung hindi niya nais na gawin ito. Kaya makikita natin na nagpatuloy si Cain pero binigyan siya ng babala ng Diyos na Jehova na kung ipagpapatuloy niya yung gayong gawain, hindi ito magbubunga ng mabuti. Ayun. Kaya yun ang gagayahin ng mga elder. Ano? Makinig at hindi, sisikapin pa rin na akayin sa pagsisisi. Salamat sa komento ng Brother Castro. Ano? Tingnan natin yung number 5. Itinuturing ng mga elder ang nagkasala na isang mahalagang tupa na nawawala. Kaya kapag kinausap nila siya, hindi nila siya papagalitan. Hindi rin isipin ng mga elder na nandoon lang sila para kumuha ng impormasyon. Kailangan nilang ipakita ang mga katangiang nasa 2 Timoteo 2:24 hanggang 26. Dapat manatiling mabait at mahinahon ang mga elder habang sinisikap nilang abutin ang puso ng nagkasala. Okay, salamat. Patayin natin yung 2 Timoteo 2:24-26. Brother Terence Moran, pakisuyo. Dahil ang alipin ng Panginoon ay hindi kailangan makipag-away, kundi kailangan maging mabait sa lahat, kwalipikadong magturo, nagpipigil kapag nagawa ng mali, at mahinahong nagtuturo sa mga rebelyoso. Baka sakaling bigyan sila ng pagkakataon ng Diyos na magsisi at sa gayon ay makakuha sila ng tumpak na kalaman sa katotohanan. At matauhan sila at makatakas sa bitag ng dyablo dahil nahuli na niya silang buhay at pwede na niyang magamit para gawin ang kagustuhan niya. Okay, salamat sa pagbasa. No? So, ano yung magandang unang tatandaan ng mga elder kapag kinakausap yung nagkasala? Anong gagawin nila batay doon sa teksto na binasa? Ano yung heading doon sa nandun sa ating pinag-uusapan? Brother Loreto, pakisuyo. Binabanggit doon sa ating teksto na yung mga elder, ituturing yung mga nagkakasala na mga tupang nawawala ng Diyos niyo. Hindi sila ituturing kaagad na kambing na dapat nang hatulan at alisin sa kongregasyon. Kaya yung mga elder, hindi bumabase yan dun sa patiuna na akala nila. Kundi yan na ibabase dun sa pakikipag-usap kung nakikita ba nila ang tao ba nito ay nagsisisi o hindi. At mayroong mga paraan na binanggit doon sa ating libro na kung saan ang mga tanong ay magbabago yung mga tanong at makikita, masasalo kumbaga yung damdamin ng isa kung siya ba talagang tunay na nagsisisi o hindi. Salamat. Tama yan, kapatid. Kaya nakita niya yung mga paalala sa mga elders. Ano yung hindi nila gagawin dahil ito ay tupang nawawala. Brother Homok, JR? Hindi po nila ito papagalitan kapag kinausap po nila. Hindi rin po nila iisipin na nandun sila para kumuha ng mga impormasyon. Kundi ipapakita po nila yung mga katangian na binanggit dito sa 2 Timoteo 2:24 hanggang 26. Madami po binanggit dito pero isa pa napakita dito yung pagiging mabait sa lahat, nagpipigil, mahinahon. Kapag ganito po yung pinapakita ng isang elder, maabot po nila yung puso na nagkasala. Nabanggit ni Brother Homok yung 3, no? Nakita niya yung katangian ipapakita. Ulitin niya natin yan. Nasundan niyo ba? Yung nandun sa teksto. Paano pakikitunguhan? Sister Loreto? Yung dalawa pong binanggit dun sa huli, yung pagiging mabait at mahinahon ng elder. Ayan. Tapos dinagdag pa yung isang katangian din. Binanggit niya yung pagpipigil. Okay. So, tingnan niyo kung paano may paalala ang mga elders tungkol dito. Tingnan natin ngayon dito sa larawan. Kaya tayo magkomento sa larawan. Sister Mariel. Nakikita po natin yung isang pastol na kasama yung kawan niya. Tinatanaw niya po yung paligid at hinahanap niya yung nawawalang tupa niya. At nakita natin yung tupa na ipit at may sugat sa binti. Ganito din po yung ginagawa ng mga elders sa ngayon. Tinuturing nilang isang mahalagang tupa na nawawala, yung nagkasala. At sinisikap nilang hanapin ito para matulungan. Salamat, Sister Martin. Brother Rabanes, pakisuyo. Napansin sa larawan na ang naligaw na tupa ay isang, kumbaga sa tao minor,
hindi matured. Kasi totoo naman yun, madalas mabiktima ng masama yung mga kabataan. Tulad ng nakita sa larawan, isang batang tupa. Kaya kapag nangyari yon, dapat din kapag ang pastol ay yung i-rescue na siya, dapat ingatan kasi ayon sa nabasang teksto kanina na nahuli siyang buhay, yung nagkasala, ingatan yon dahil kumbaga dati naalala ko pagka ang ibon ay nahuli sa bitag, sa liig man o sa binti, pagkatanggalin yon, ingatan kasi baka tuluyang mamatay siya dahil nabitag na nga. So ang mga elder kapag nakipag-usap sa isang nagkasala, maingat sila dahil nasaktan na yun may sama ng loob. Kaya para maibalik siya sa kawan, dapat maingat talaga ang mga elder sa pag-risko sa kanila. Salamat po sa inyong komento. No? Kaya, batain nga natin yung caption doon sa picture, doon sa larawan. Yung gusto bumasa. Sister Belardo, pakisuyo. Gaya ng mga pastol noong panahon ng Biblia, sinisikap din ng mga elder na hanapin ang nawawalang tupa. Ayan. Kita yung damdamin ng mga elders. Ano? Doon tayo sa number 6, paragraph 6. Inihahanda ng mga elder ang puso nila. Sisikapin ng mga elder na tularan si Jehovah sa pakikitungo nila sa nagkasala. Isa sa isip nila ang sinabi ni Pablo, sinisikap kang akayin ng Diyos sa pagsisisi dahil sa kabaitan niya. Tatandaan ng mga elder na mga pastol sila at na dapat nilang tularan ang Kristo at sundin ang sinasabi niya kung paano papangalagaan ang kongregasyon. Bago kausapin ang nagkasala, ipapanalangin nila kay Jehovah na tulungan silang magawa kung ano talaga ang gusto nilang mangyari. Maaakay ang nagkasala na magsisi. Magre-resort sila sa Biblia at sa mga publikasyon natin. Ipapanalangin nila na sana maintindihan nila ang sitwasyon ng taong tinutulungan nila. Isipin din nila kung ano ang kailangan nilang malaman tungkol sa kanya para maintindihan kung bakit siya nagkasala. Okay. So, andito tayo doon sa pangalawang gagawin ng mga elder. Ano yung gagawin ng mga elder? Bukod doon sa kanina, na nauna. Sister Canuto, pakisuyo. Iyahanda muna ng mga elder ang kanilang puso. Ayun. Ang tanong sa 6, paano iyahanda ng mga elder ang puso nila bago kausapin na nagkasala? Paano nagagawa yung iyahanda ang puso nila bago kausapin kasala? Ano yung mga gagawin? Mayroon 3 gagawin sila, no? Ano yung isa? Brother Lipad. Ipapadalangin ng mga elder kay Jehovah na tulungan silang magawa kung ano talaga yung gusto nila na mangyari. Ang maakay yung nagkasala sa pagsisisi. Ayun. Basahin nga natin Roma 2:4. Pakisuyo. Brother, sige, parang mas maganda ito sa may gulang no? Nathan, ha? Tawag tayo kay Brother Manuel muna, ha? O hinahamak mo ba ang laki ng kanyang kabaitan, pagtitimpi at pagtitiis dahil hindi mo alam na sinisikap kang akayin ng Diyos sa pagsisisi dahil sa kabaitan niya? Dapat din yung italicized ng pagkakasulat sa teksto, sa sinipi din. Yan ang goal ng mga elders. Ano? Anong salita yun? Sister Liway? Isa harapan? Akayin po. Ayan, maakay sa pagsisisi. No? So, yun ang unang gagawin nila. No? Ano yung ikalawa naman na gagawin nila pagkatapos bilang paghahanda sa puso nila? Brother Moyo. Pangalawa po, magre-research sila sa Biblia at sa mga publikasyon natin. Ngayon. At yung pangatlo, Brother Twason. Para maihanda yung puso ng mga elder ay kailangan nilang consider o kaya pag-isipan yung mga bagay na background ng individual na yon para kung ano yung umakay tungo sa seryosong pagkakasalang nagawa niya. Kaya pag-iisipan yun kung ano yung mga umakay tungo doon. Kung nakita niyo kung gano'ng kabigat yung pananagutan ng mga elder pag umuupo sila sa ganito mga kaso. No? Okay. Tayo sa 7 and 8. Tinutularan ng mga elder ang pagiging matiisin ni Jehovah. Inaalala nila kung paano pinakitunguhan ni Jehovah ang mga nakagawa ng kasalanan noon. Halimbawa,
Matigang kinausap ni Jehovah si Cain. Sinabi niya sa kanya ng Diyos na pwedeng mangyari kung hindi siya magbabago at napagpapalain siya kung susunod siya. Isinugo ni Jehovah si Propeta Nathan para kausapin si David at gumamit ito ng ilustrasyong tatagos sa puso ng hari. At paulit-ulit na sinugo ni Jehovah ang mga propeta niya sa masuway niyang bayan. Hindi niya hinintay ang mga lingkod niya na magsisi bago niya sila tulungan. Siya ang naunang lumapit sa kanila para akayin sila sa pagsisisi. Tinutularan ng mga elders si Jehovah habang tinutulungan nila ang nakagawa ng malubhang kasalanan. Sinusunod nila ay 2 Timoteo 4:2 at nakikipag-usap ng may pagtitiis sa kapatid nilang nagkasala. Ganito ang sinasabi ng study note sa talatang iyan. Tinatandaan ng isang elder na gusto ng nagkasala na gawin ang tama, kaya kailangan niya magpakita ng pagpipigil sa sarili at matyaga itong tulungan. Kung magpapadala siya sa inis o pagkadismaya, baka layuan siya o matisod pa nga ito. Okay, maraming salamat po. No? So ano yung pangatlo na gagawin ng mga elders pag tinutulungan na kagawa ng malubhang kasalanan? Sister Rabanes. Tinutularan ng mga elder ang pagiging matiisin ni Jehovah. Okay, salamat po. So ang tanong natin, paano matutularan ng mga elder ang pagiging matiisin ni Jehovah kapag kinakausap na yung nagkasala? Paano na gagawin yan? May binanggit na simulain, ano? Yung 2 Timoteo 4:2. Tapos may study notes. Ano ba yung halimbawa ni Jehovah muna na tutularan nila? Anong halimbawa ni Jehovah? Brother Loreto? Tutularan nila yung pagiging matiisin ng Diyos na Jehovah. Tulad ng pagkausap niya kay Cain. Sabihan niya si Cain na babalaan niya na kung hindi siya magpipigil sa kanyang galit, magkakaroon siya ng maraming mga problema. Ganon din yung mga elder siya ngayon, ay naistularan yun ng mga elder. Pero minsan, dumating siyempre yung panahon na hindi tayo sakdal, baka yung nagkasala ay galit yung elder doon, o kaya may tampo doon, baka hindi niya tulungan. Baka sabi, bahala ka sa buhay mo. Pero hindi ng ugali ng isang elder na tumutulad sa Diyos na Jehovah. Kailangan baguhin din niya yung kanyang ugali, yung kanyang pagkatao. Kaya sabi, inihanda ng elder yung kanyang puso. Paano ko ito tutulungan? Okay, maraming salamat po. At ano yung sabi doon sa last sentence? Pagkatapos tipiin niya mga teksto doon sa last sentence na paragraph 7, paano tumutulong si Jehovah? Ano sabi na, pwede natin basahin yan? Sister Marlene, relax. Siya ang nauunang lumapit sa kanila para akayin sila sa pagsisisi. Ayan. Okay. Doon tayo ngayon sa gagawin ng mga elders. Paano nila matutularan ngayon si Jehovah? Kung ganyan si Jehovah. Anong gagawin nilang pakikitungo doon sa nagkasala pag kinakausap nila? Ano yung sabi ng study note? Pwede natin basahin yung study notes, ano? Brother Giovanni Homo. Sabi dito, tinatandaan ng mga elder na gusto ng nagkasala na gawin ng tama. Kaya kailangan niyang magpakita ng pagpipigil sa sarili at matyaga itong tulungan. Ang epekto kapag naiinis tayo doon sa tinutulungan natin, baka kung magpapadala tayo sa inis, baka madismaya yung tutulungan natin at baka dumating sa punto na matisod ito at layuan pa tayo. Oo. Mahirap, ano? Kaya kanina binanggit yung kababaang loob, yung kabaitan, yung pagpipigil, kahinahunan. Dito, ano pa yung nadagdag na katangian na kailangan ng mga elders? Brother Jess Permeo. Yung katangiang pagtitiis. Kasi ang Diyos na Jehovah, simula pa ng magkaroon ng tao o simula pa ng kasaysayan ng tao, ang Diyos na Jehovah ay nagtitiis na. Kaya yun ang tinutularan ng mga elder. Salamat po sa punto rin. Kahit na nainis na, hindi pa rin may papadala sa inis, ano? Kaya magandang paalala ito talaga, no? Kasi maraming masamang epekto pagka hindi ganun pag naipakita yung magandang katangian. Sa 9 and 10 tayo.
Sinisikap alamin ng mga elder kung ano ang mga nagawa ng mga kapatid na umakay sa pagkakasala. Halimbawa, unti-unti bang humina ang espiritualidad niya dahil napabayaan niya ang personal na pag-aaral o ministeryo niya? Madalang na lang ba siyang manalangin o naging rutina lang ito? Hindi na ba niya nilalabanan ang maling mga pagnanasa? Masasamang kasama ba o libangan ang pinipili niya? Paano yun naka-impluwensya sa kanya? Naiintindihan ba niya na naapektuhan ng ama niyang si Jehova sa mga desisyong ginawa niya? Pwedeng gumamit ng mga tanong ang mga elder para tulungan ang kapatid na mapag-isipan kung bakit siya humina sa espiritual at nagkasala. Gagawin nila ito sa mabait na paraan at hindi na nila tatanungin ang mga detalyeng hindi naman nila kailangang malaman. At gaya ng ginawa ni Nathan kay David, pwede rin gumamit ang mga elder ng ilustrasyon para maintindihan ng kapatid kung gaano kasama ang ginawa niya. Posibleng sa unang pag-uusap pa lang, makadama na ang kapatid ng matinding kalungkutan sa mga nagawa niya. Baka nga magsisi na siya. So ano na yung pang-apat na paraan na gagawin ng mga elder para tulungan niya kasala? Oh, sige, si Nathan ba yun? Yan. Si Ethan. Sinisikap alamin ng mga elder kung ano ang mga nagawa ng kapatid na umakay sa pagkakasala. Ayun, medyo malalim na yan, ano? Ethan, ano? Pero kanina pa niya nagtataas ng kamay. Tutuwa ako sa kanyang sigasig talagang makasagot. Ano? Salamat, Ethan, ano? Okay, tanong natin dito ay 9 and 10. Paano matutulungan ng mga elder ang kapatid na mapag-isipan kung bakit siya humantong sa pagkakasala? Anong gagawin ng mga elder para makatulong sila? May 3 na binanggit dito. Anong gagawin sila? No? Anong gagawin nila? Nandun sa paragraph 10. Banggitin ng isa. Sister Irene Pahilagot. Yung una po ay pwedeng gumamit ng mga tanong ang mga elder para tulungan yung mga kapatid na mapag-isipan kung bakit siya humina sa espiritual at nagkasala. Ayun, yun ang unang gagawin. Ano pa ang gagawin nila? Paano nila gagawin yan? Sister Aguilar. Gagawin din nila ito sa mabait na paraan. At hindi nila tatanungin ng mga detalyeng hindi naman nila kailangang malaman. Ayun. Tapos, ano pa ang pwede nilang gawin? Sister Jael, Felicitas. Pwede rin po nilang gayahin si Nathan na gumamit ng mga ilustrasyon para maintindihan ng kapatid kung gaano kasama yung ginawa niya. Ayun. So, anong maring resulta pag ganito ginawa ng mga elder? Sa unang pag-uusap pa lang. Brother J.E.? Bili nga po sa unang pag-uusap pa lang, makadama na po yung kapatid ng matinding kalungkutan sa mga nagawa niya. At pwede itong umakay sa nagkasala na magsisi. Ayun. Okay. Yun ang purpose, makakay sa pagsisi. Saan tayo sa 11? Sinisikap ng mga elder na tularan si Jesus. Tinanong ng binuhay muling si Jesus si Saul ng Tarso. Saul, Saul, bakit mo ako inuusig? Sa tulong ng tanong na ito, nakita ni Saul na mali ang ginagawa niya. Sa kaso naman ni Jezebel, sinabi ni Jesus, binigyan ko siya ng panahon para magsisi. Tanong ito yung pangatlo na panlima na paraan, pinag-uusapan natin. Ano yung panlima? Sige, si Eli. Sinisikap ng mga elder na tularan si Jesus. Okay. So, pag-usapan natin ngayon sa tanong, sa 11. Paano pinakitunguhan ni Jesus ang mga nagkasala? May 2 example dito. Ano yung isa? Brother Regalado. Mapapansin nga po na gumamit po si Jesus ng rhetorical question at hindi exclamation na nagbabadyang panggulat o pagalit. Katunayan po, 2 beses niya pong binanggit yung pangalang Saul, Saul, bakit mo ako pinag-uusig? Kaya sa tulong nga po ng tanong na iyon, nakita po ni Saul na mali ang nagawa niya at inakay siya ni Jesus para magsisi. Okay, salamat. Gumamit ng tanong. May isang kaso naman, ano namang ginawa niya? Sister Moyo? Nagpakita naman po si Jesus ng pagtitiis kay Jezebel.
Binanggit po doon sa Apokalipsis 20:21 na binigyan ko siya ng panahon para magsisi. Ako yung punto. Ano ginawa ni Jesus doon sa may ginawang malubhang kasalanan? Sister Loreto? Nagbigay nga po siya ng panahon para magsisi. Ayun. Okay. So, yan ang gagayahin din ng mga elders. Ano? So, tingnan natin kung paano gagawin yan. Ano? Patuloy tayo dito sa 12:13. Ano? Gaya ni Jesus, hindi agad iniisip ng mga elder na ayaw magsisi nang nagkasala. Totoo, may ilan na magsisisi agad sa unang pag-uusap pa lang sa kasama ng committee. Pero may ilan na kailangan pa ng panahon. Kaya pwede magpasya ang mga elder na kausapin ng higit sa isang beses ang nagkasala. Baka kasi pagkatapos ng unang pag-uusap nila, mapag-isipan niyang mabuti ang mga sinabi sa kanya. Baka magpakumbaba na siya at humingi ng kapatawaran kay Jehovah. Kaya sa susunod na pag-uusap, posibleng mas bukas na ang isip niya kaysa noong una siyang kausapin. Para maakay ng mga elder sa pagsisisi ang nagkasala, dapat silang magpakita ng empatiya at kabaitan. Ipinapanalangin nila na pagpalain sana ni Jehovah ang pagsisikap nila na matauhan at magsisi ang nagkasala. Dito tayo sa 12 and 13. Ano? Paano binibigyan ng mga elder ang nagkasala ng panahon para magsisi? Brother J.R. Homok? May mga nagkasala po kasi na nangangailangan muna ng panahon para ma-realize yung bigat ng kasalanan niya at magsisi. May iba naman na sa unang pag-uusap, nagsisisi agad. Kaya pwede pong ipasya ng committee na higit sa isang beses kailangan kausapin yung nagkasala para matulungan nila itong magsisi. At maaring, ano mag-resulta na pag pangalawang pag-uusap na? Ano maaring malaman nila? Para kayong nasa, nanonood kayo nag-hearing dito, pinapag-usapan natin lahat yung proseso. Ibinukasain nyo yung proseso na to. Although ito ay confidential, pagka hindi kayo pwede mag-sit-in sa hinahawakan ng kaso, Pero ngayon, parang nagkakaroon kayo ng ideya. Gusto ni Jehovah, alam natin yung paraan na ginagamit niya. Brother Tuason. Baka pagkatapos na unang kausapin siya, tapos umuwi na siya sa bahay, mapag-isipan niya yung mga sinabi sa kanya ng elder. At doon siya ay sa susunod na pag-uusap, baka makita yung kanyang pagsisisi. Tingnan natin sa larawan niya. Meron tayong artwork. Salamat, Brother Tuason. Brother Giovanni? May kita natin doon sa kanan yung kapatid na tinutulungan. May kita natin na pangalawang beses na itong pag-uusap kasi doon sa damit, nagbago. Pati yung setup, yung itsura ng room na pinag-uusapan nila, bago na rin. Kaya pinakita dito na ipinasya ng mga elder na nandito sa larawan na kausapin siya ng higit sa isang beses. Ang ganda yung kaibahan, Pwede natin basahin yung caption. Sige, si Flor. Pabasa natin kay Flor. Pwedeng magpasya na ang mga elder na kausapin ng higit ang isang beses ang nagkasala para bigyan siya ng panahon na magsisi. Ayun. Paano naiba to sa dating proseso? Brother Tuason? Doon sa unang tagpo, mapapansin natin na hindi nakatingin yung kinakausap na nagkasala doon sa mga elder. Malayo ang tingin niya, parang ayaw niya pakinggan. Pero doon sa pangalawa, nakatingin na siya doon sa mga... nakikinig siya doon sa sinasabi ng mga elder. Kaya nagsisisi siya. Salamat. Brother Giovanni? Kasi sa unang pag-uusap, doon na kagad makakagawa ng pasya. Pero ngayon, pinapakita sa atin na kailangan nating ipakita yung awa ng Diyos na Jehovah at tulungan ang nagkasala na bumalik sa Kanya. Kapatid niya, nakita nang hindi nagsisisi, So, pwede nang alisin. Pero, anong tinutularan natin ngayon? Ano yung punto? Bakit mayroong pangalawang pag-uusap pa? Bakit may pagkakataon na magpapasya silang ulitin pa na umupo ulit? Sister Bautista, Princess?
Para po magkaroon ng panahon sa pagsisisi. Ayun, nakita niyo, no? Tinutularan si Jesus, nagbigay ng panahon sa pagsisisi. Sister Castro, salamat, Sister Bautista. Sa awit 32:5 po, maganda yung sinabi doon na sabi, sa wakas ay ipinagtapat ko sa iyo ang kasalanan ko. Tapos sa 38:18 sabi niya, nabagabag ako dahil sa kasalanan ko. So ibig sabihin, nabigyan siya ng panahon para pag-isipan mabuti yung kasalanan na gawa niya. Okay, maraming salamat sa punto rin. Tayo sa 14. Napakasaya natin kapag nagsisi ang nagkasala. Pero sino ang dapat purihin? Ang mga elder ba? Alalahanan ang sinabi ni Pablo tungkol sa mga nagkasala. Baka sakaling bigyan sila ng pagkakataon ng Diyos na magsisi. Ganito ang sinasabi ng study notes sa talatang iyan. Kung magsisi man ang isang Kristiyano, hindi ito dahil sa sinumang tao, kundi dahil kay Jehova na tumulong sa kanya na magbago. Binanggit din ni Pablo ang ilan sa magagandang resulta ng pagsisisi ng isang makasalanan. Mas lumalalim pagkaunawa niya sa katotohanan, mabalik ang katinuan ng kanyang isip, at makakatakas siya sa bitag ni Satanas. Paragraph 14, sino ang dapat purihin kapag nagsisi ang nagkasala? Bakit? Sino ang dapat purihin? Sino bang kamayan? Si Romrom ba yan? Si Jehova po. Ayun. Bakit? Brother Sapagkat binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na Jehova upang pagsisiyan ng kanyang nagawin. Ayun. Hindi mga elder ang pupur. Ang galing nyo talaga, Brad. Ang galing mo talaga. Hindi, no? Kay Jehova ang papus. Kasi ang nasa likod na kaya nagsisi yun, ay si Jehova pa rin. Yung binanggit ni Brother So. Salamat na komento mo, Brother So. At ang kabutihan, tatlong kabutihan, o tatlong magandang resulta, pag naakay na magsisi isang makasalanan, gaya ng binanggit ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo chapter 2. Ano isa? Sister Awaaw. Yung una po, mas lumalalim ang pagkaunawa niya sa katotohanan. Okay. Ikalawa, Sister Kalimlim. At bumabalik ang katinuan ng kanyang isip. Ayun, sabi kasi magigising, no? At yung pangatlo, Sister Balingit. At makakatakas din siya sa bistag ni Satanas. Tama, no? Bea, taas ang kamay. Hindi masagot mo? Wala ko nakakita. Okay. Salamat, Doon tayo sa 15. Kapag nagsisi ang nagkasala, isa sa ayos ng komite na patuloy siyang madalaw. Tutulong ito sa kanya na patuloy na malabanan ang bitag ni Satanas at magawa ang tama. Siyempre, hindi sasabihin ng mga elder sa iba ang mga detalye ng pagkakasala. Pero may dapat bang sabihin sa kongregasyon? Paano patuloy na matutulungan ng mga elder ang nagsisi nagkasala? Maiksing sagot lang. Nagsisi na, nagkasala. Ano yung patuloy na pagtulong na ibibigay ng mga elder sa nagsisi nagkasala? JS. Brother JS. Patuloy pa rin po silang dadalaw. Yun. Ba't ganon? Nagsisi na. Dadalawin pa? Anong dahilan? Ba't gagawin pa yun? Brother Aaron Alcantara. Part po kasi yun ng restoration o panunumbalik po ng pananampalataya at pag-ibig niya kay Jehovah. Kaya kailangan ng shepherding work. Ito ba niya yung paraan ni Jehovah? Ito yung proseso na gusto ni Jehovah gawin ng mga elder. At sino yung iba pang dahilan? Meron pa ba? Brother Castro? Kaya maganda yung ginamit ng Hebreo 12:13 na inihalin tulad yung isang nagkasala na parang napilayan. Ang isang taong napilayan, hindi ito kaagad-agad na makakalakad ng matuwid, kundi ito ay unti-unting gagaling habang ito ay naging. Pero kung bibig, ito ay lalala lang.
Okay. So, dito tayo sa sunod na subtopic natin, huling subtopic. Patuloy na, pangalawa sa huli, sawayin sa harap ng lahat ang nagkasala. Sa may magbabago rin dito sa punto sa 16. Binabanggit ng unang Timoteo 5:20. Sawayin mo sa harap ng lahat ang mga namimihasa sa kasalanan para magsilbing babala sa iba. Sa parapo, sinabi ni Pablo sa kapwa niya elder sa Timoteo na sawayin sa harap ng lahat ang mga nagkasala. Ibig bang sabihin lagi itong dapat gawin sa harap ng buong kongregasyon? Hindi naman. Tinutukoy dito ni Pablo ang mga posibleng nakaalam sa pangyayari. Baka nasaksihan nila ito mismo o baka nasabi ito sa kanila ng nagkasala. Sa kanila lang ipapaalam ng mga elder na naasikaso na ito at na naituwid na ang nagkasala. Sa 16, sino ang lahat na tinutukoy ni Pablo sa unang Timoteo 5:20? Sister Ami, relax. Ang posibleng nakaalam lang po ng pangyayari. Ayan. So, hindi naman palaging hindi palaging Sister Jennifer, Amok? Hindi po palaging buong kongregasyon ang kailangang makaalam. Ayun, Sinong kasali kasama sa lahat kung hindi yung buong kongregasyon? Sino pa kasali ron? Sister Galvez. Yung mga nakasaksi mismo at yung mga nasabihan ng pagkakasala. Okay. At saka, pwede rin yung posibleng sagot na yata yun. Okay. So, ano sasabihin ng mga elder? Ito nangyari, ito ang detalye, ito lahat, ito lahat. Yan ba yun? Ano sasabihin lang ng mga elder? Sister Kamarig. Ay, Sister Sheila. Pagpalit ko yun. Sasabihin lang po ng mga elders sa mga specific na tao na iyon na naasikaso na nila yon at naituwid na po yung pagkakasala. Ayun. Walang detalyeng sasabihin. Para alam nila na ito ay nakarating na sa mga elders. So, mayroong naingatan yung confidentiality rin. Size 17. May pagkakataon na marami sa kongregasyon ang nakakaalam o posibleng makaalam ng pagkakasala. Sa ganyang kaso, ang lahat na sinabi ni Pablo ay tumutukoy na sa buong kongregasyon. Kaya ipapatalastas ng isang elder sa kongregasyon na sinaway ang kapatid na nakagawa ng kasalanan. Bakit? Sinabi ni Pablo, para magsilbi itong babala sa iba at huwag silang magkasala. 17. Kung marami sa kongregasyon na nakakaalam o posibleng makaalam ng pagkakasala, ano ang kailangang ipatalastas? Brother Victoria. Papatalastas po sa kongregasyon na sinaway ang kapatid na nagkasala. Ayun. Banggitin ng pangalan, tapos sinaway. Bakit? Ba't gagawin yun? Para ipahiya yung nagkasala? Sister Army, Felicitas. Hindi po para ipahiya yung nagkasala, kundi magsisilbi po itong babala sa iba at huwag na silang magkasala. Ayun. Naku, sinasaway pala. No? May epekto yun sa kongregasyon. Kasi alam nila yun yung kasalanan noon, tapos pinatalastas, sinaway, kisibing warning. Sa 18 tayo. Paano naman kung isang bautisadong minor de edad, wala pang 18 taong gulang, ang nakagawa ng malubhang pagkakasala? Isasayos ng lupo ng matatanda na kausapin siya ng 2 elder kasama ang mga saksing magulang niya. Alamin ng mga elder kung ano na ang mga ginawa ng mga magulang para tulungan ang anak nila na magbago at magsisi. Kung nakikipagtulungan ng minor de edad at kaya ng asikasuhin ng mga magulang ang sitwasyon, pwedeng magpasya ang 2 elder na hindi na gumawa ng higit pang aksyon. Total, mga magulang naman talaga binigyan ni Jehova ng responsibilidad na ituwid ang mga anak nila sa maibiging paraan.
Sa panapanahon, kukumustahin ng mga elder ang mga magulang para matiyak na natutulungan ang menor de edad. Pero paano kung ayaw magbago ng menor de edad? Sa ganyang kaso, kakusapin na siya ng isang komite ng mga elder kasama ang saksi niyang mga magulang. Okay. Ito yung kaso naman ng minor de edad na bautismado, no? Anong gagawin ng mga elder kapag nakagawa na malubhang pagkakasala ang isang bautismadong minor de edad? May mga hakbang na gagawin. Ano yung una? Unang hakbang. Sister Jennifer? Magsasaayos po yung lupon ng matatanda na kausapin po siya ng dalawang elder kasama po yung saksing magulang. Ayun. Kaya kung isa lang yung saksi magulang, isa lang kakausapin doon, ano? Okay. Tapos ikalawa, anong gagawin ng mga elder pagka kinakausap na? Sister Igama. Alamin po ng mga elder kung ano yung mga ginawa ng mga magulang para tulungan ang anak nila na magbago at magsisi. Ando sa magulang nakapasok yung pananagutan, ano? Tapos, anong susunod pang hakbang? Nagawa na yun. Anong susunod pa ng gagawin nila ng mga elders? Yung pangatlo. Sister Pe, Homok. Binanggit po na kapag nakikipagtulungan po yung minor de edad at kaya naman ng asikasuhin ng magulang yung sitwasyon, pwedeng magpa-share yung dalawang elder na hindi na gumawa ng higit pang action. Ayun. Na-handle na ng magulang, no? So, hindi na gagawa ng iba pang aksyon. Salamat, napunto rin, ano? Tapos, pero may gagawin pa rin ng mga elder kahit hindi gagawa ng aksyon na pagkatapos noon. Ano pa rin gagawin nila panapanahon? Kaya pastol tingnan niyo ka. Sister Irene Pahilagon. Sa panapanahon po, kakamustahin ng mga elder yung mga magulang para matiyak nila na natutulungan nila yung minor de edad nilang mga anak. May follow-up, ano? Paano kung ayaw magpatulong, ayaw magsisi, yung minor de edad, ayaw niya magbago? Sister Carlos, pakisuyo. Kakausapin na siya ng isang committee ng mga elder kasama ang saksi niyang mga magulang. At saka pa lang, ano? Kita niyo huli, no? Pero sa una, may mga step muna, no? Hindi katulad nung nasa edad na ng mga baptized. Iba yung paraan ng pag-handle ng case, ano? Tingnan natin yung example dito sa picture. Sister Sarah, Felicitas. Sa picture po, makikita po yung nagkikipag-usap ang dalawang elder sa isang bautisadong menor de edad na may malubhang kasalanan. Nakasama po yung mga magulang niya sa bahay nila. Nagbabasa naman po ng teksto ang isang elder. Kaya ayon po sa caption, Ayun. kapag minor de edad ang nakagawa ng malubhang kasalanan, kakausapin siya ng dalawang elder kasama ang mga saksing magulang niya. Ngayon. Bagong paraan na pinasok sa mga gagawin ng mga elders. Ano. So nakuha na natin yung mga paano tinutularan ng mga elders si Jehovah sa kanilang paraan ng pakitungo sa mga nagkasala. No? Kunin natin yung huling topic. Si Jehovah ay napakamapagmahal at maawain. Pananagutan ng mga elder kay Jehovah na panatilihing malinis ang kongregasyon. Pero gusto rin nilang maakay sa pagsisisi ang nagkasala hanggat posible. Kaya habang tinutulungan nila ang kapatid na nagkasala, umaasa silang magbabago ito. Bakit? Kasi gusto nilang tularan si Jehovah na napakamapagmahal at maawain. Ganyan-ganyan din sa Apostol Juan. Isinulat niya, "Mahal kong mga anak, sumulat ako sa inyo tungkol sa mga bagay na ito para hindi kayo magkasala. Pero kung magkasala ang sinuman, may katulong tayo na kasama ng Ama, ang matuwid na si Hesukristo." 19. Paano sinisikap ng mga elder na tularan si Jehovah kapag kinakausap ang nagkasala? Anong ginagawa nila para tulungan yung nagkasala? Sir Jennifer.
na habang tinutulungan po nila yung kapatid na nagkasala, umaasa po ang mga elder na ito na magbabago po siya. Kasi tinutularan po nila ang Diyos na Jehovah ayon sa Santiago 5:11 na napakamapagmahal at maawain. Bakit binanggit yung unang 1, 2, 1 naman? Salamat, ano? Anong connection itong unang 1, 2, 1? Kaninong damdamin ito na siniwalat din sa atin? Yan yung temang text natin nakaraang linggo, di ba? Alala niya. Sige, Sister Jennifer. Ayon po sa unang 1, 2, 1, si Jesus mismo din po na anak ng Diyos na Jehovah ay katulong na nagnanais na mawala po yung pagkakasala. Siya po yung sumasala dun sa pagkakasala ng isa. Nangangahulugan na gusto niya rin po na manumbalik yung nagkasalang iyon. Ganyan. Maraming salamat. Ano? Punta tayo sa last paragraph natin, 20. Nakakalungkot. May mga pagkakataong ayaw magsisi ng isang Kristiyano. Kaya kailangan siyang alisin sa kongregasyon. Anong gagawin ng mga elder kung mangyayari yan? Tatalakayin natin yan sa huling artikulo ng seryang ito. Maraming salamat, Brother Relox, sa iyong pagbabasa sa amin. Sa 20, anong tatalakayin sa huling artikulo? Tandaan, 5 artikulo yan, ano? Sa isang linggo, yung last series na ng article. Anong tatalakayin natin doon sa huling artikulo? Brother Rodriguez? May mga pagkakataon na ayaw ng isang Kristiyano na magsisi, kaya kailangan siyang alisin sa kongregasyon. Ayan. Kaya ano ngayon ang tanong? Salamat. Tanong. Anong tanong? Sister Bilardo. Kaya kung ano ang gagawin ng mga elder kung mangyayari yon. Ayun. Kaya suspense tayo. Sa isang linggo natin tatalakayin yan. Ano? Yun ang pinakahuli. Okay, doon tayo sa review questions natin, mga kapatid. Ano ang sagot mo? Ayon sa Roma 2:4, anong sisikapin gawin ng mga elder kapag kinakausap ang nagkasala? Anong gagawin? Sister Tangkilino. Sisikapin po ng mga elder na akayin yung mga nagkasala tungo sa pagsisisi. Okay. Ako natin yung punto, no? Ang tagal na natin nababasa, no? Pero yung pala yung punto na nagagamit niya para tulungan yung mga nagsisisi, no? Tapos ikalawa, anong pinapayo sa mga elder ng ikalawang Timoteo 2:24-26? Hindi natin babasahin ng teksto, pero anong pinapayo na gagawin ng mga elder kapag kinakausap nila yung nagkasala? Sister Roda de la Cruz. Hindi po nila papagalitan yung nagkasala. Sa halip dapat silang manatiling mabait at mahinahon. Ayun. Kaya meron tagubilin, ano? Na tutulungan talaga yung mga nagkasala. No? At yung huli, anong ibig sabihin ng sawayin sa harap ng lahat ang nagkasala? Sister Joso. Na ang pagsaway po ay hindi lagi dapat gawin sa harap ng sa harap ng buong kongregasyon, kundi pwede rin po itong tumukoy dun lang sa mga nakaalam sa pangyayari. Yeah. Kailan inaharap sa buong kongregasyon yung pagsaway? Brother, wow! Kapag marami na pong nakakaalam upang magsilbing babala na hindi na po magkasala. Ayun. Ang galing, ano? Okay? Tapos na tayo, mga kapatid. So, anong natutunan natin sa ating pag-aaral? Nakita natin kung paano si Jehovah ay maawain, ano? At matiisin, ano?
at gusto niya talaga maakay ang mga nagkakasala para magsisi. No? So, pambihira ang katangian natin. Ayan ang nais tularan ng mga elders. At magandang tularan din natin. Pakikitungo natin sa iba. May pakita natin ang mga katangian ito. Para tayong dumalo sa isang hearing na ginawa ng mga elders, nakita natin step by step. So, makita niya kung ano yung proseso o paano ginagawa ang mga paghatol. Ano? So, hindi tayo mag-iisip na ba't kaya na-disiplina yun? Ba't yung isa na-alis, yung isa hindi? So, palakasan yata. Walang ganun, ano? Mayroong proseso ng katarungan na sinusunod para magawa ito sa paraan nais ni Jehovah, sa paraan nandun ng awa, at pati na sa mga pagpakita ng tulong sa mga naalis sa kongregasyon. Di tayo ngayon ay magtatapos pamagitan ng ating pag-awit. So, pinapasalamatan namin kayo lahat na dumalo sa pulong na ito. Pati na yung mga nagkomento, yung nagtaas ng kamay na hindi natawag, at tayong lahat ay nakinabang sa pagdalo natin dito ngayon. So, tama lang tayo ay magtapos, mamagitan ng papuri sa ating Diyos na si Jehovah at pagpapahalaga sa mga pastol na nilaan niya sa kongregasyon. Pagkatapos ng awit, ilingin natin si Brother Castro para sa closing prayer. Ang awit natin ay, kantahin natin 103, mga pastol, regalo ng Diyos.